Pero di ba, hindi Dolphy ang una yung screen name eh? Naghahanap sila ng pangalan, nakakita sila ng pangalan, yung lumber shop din sa kanto ng Raon. Oo. Yung Golay Lumber. Golay Lumber. Yun ang pinangalan sa Golay ka muna. Golay, ayun. Pero Naging Golay na ako. After ko na, iba naman, pinalitan ni Mr. Jelly sa Opera House. Huwag na Golay niya. Gawin natin Dolphy. And finally, pagdating ko kila Dr. Perez, ginawa na, ano ba pangalan mo talaga? Dolphy, ho. Palayo ko. O, Dolphy na lang, sabi ni Dr. Perez. Maganda naman, cute naman eh. Naku, ito po, isa ho sa hindi natin malimutan kay Mang Pitol. Ayan, mismo pong si Pinoy, ginawa rin po siya ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart. Ayan, para sa kanyang kontribusyon sa sining at iba pang charity works. Ang inaabangan namin yung national artist. Pero ito hong karangalan nito, paano nyo ho, ika nga, nung nabalitaan nyo, anong naramdaman nyo doon? Nagulat ako eh. Sabi ko, hindi ko nadidinig yan ah. Sabi ko, basta na anong award yan, basta galing kay Pinoy ba? Oo. Magandang award yan. Opo. Sa madaling salita, yung palang award na matandaan ko na, kaya magsaysay pa. Wow! Oo. So, sa madaling salita, binalik ni Pinoy doon. So, ako lang meron ngayon yan. hindi ko namin akinin. Pero hindi ka ba nagulat kasi siyempre nung election nasa kabilang Yun na nga, sabi ko, bakod ka eh, di ba? Kanya nung tinanggap ko, sabi ko, tingnan mo nga naman, napakabait ng presidente natin. Binato ko siya ng bato, binatuhan ako ng tinapay, sabi ko. Parang ang ganti niya. So nung nagkita kayo, anong sinabi niyo po? Wala nga. Nung nagkita na kami Sa Malacanang? binigyan din kami ng award sa Manila eh. Okay. Nilapitan ko pa siya eh. Sabi ko, Oo. I'm sorry ah. Naintindihan ko yan. Kilala nga ako kayo bilang isang mabuting ama, no? Talagang Well, mga anak niyo eh. Wala. Bagas ako, 75% ako. Pasado naman bilang ama. Dahil sa marami din akong atraso sa mga anak ko dahil madami sila eh. Yan ba yan? 18 yun eh. Mabubuhos mo ba lahat yung kamukha ngayon, mga apo ko na yung mga dumaan. Ilang bulso ko sa lalaki, si Bandor. Meron ng anak na ako, ano. Produce sa mga walang iya eh. Kamusta na ho kayo ni Miss Shaja? Kasama niyo sa buhay. Yan. Forever loving kami niyan. Napapakinggan ba? Wala ho. Hindi ko nakikinig. Nagtatago ba? Hindi ko nakikinig. Mahal ko yan. So, hindi natin alam pa kay Mang Dolphy na madasalin po siya at habang nagte-treadmill po siya, nagro-rosaryo siya. Paano magagawa yun? Yung iba nanonood ng TV pag nagkukuha, treadmill, di ba? Ako nagro-rosaryo ako, nakaka 10, 12 minutes, 15 minutes ka na sa kuwan, rosaryo. Tama. May pawis ka na. Pinapawisan ka na, oh. Kamusta naman po ang kalusugan niyo kung marapati po namin? Hindi maganda kalusugan ko actually. Mahina ang lungs ko eh. So, madalas, minsan nag-oxygen ako dyan. Ganun talaga eh. Dati nagkasunod-sunod sa text na wala na raw. Di ba? Ang dalas ko nang namatay eh. Ang dalas na, oh. Sawan-sawa na ako sa text na namamatay ako. Meron ho ba pwede na sabing regrets sa buong karir ninyo? Wala na yun. No regrets ako. No regrets. Sabi ko nga, mamamatay ako, mabubuhay ako uli. Artista pa rin ang gusto ko. Artista pa rin. Maya-maya po, abangan nyo yung iba pang mga bahagi ng panayam na yan sa ating hari po ng komedya na si Dolphy. At panahon pa po ng hapon ng magsimula, or kahapon pa po ng hapon magsimulang umarte sa... Panahon ng hapon, yon ng umarte sa entablado, ang hari ng komedya na si Dolphy. At isa nga po sa kanyang mga napagtanghalan, ang Grand Opera House sa Maynila na ngayon ay isa ng hotel. Naroon po ngayon si Drew Arellano. Drew, hapon. Panahon ng hapon. Of course, you don't want to be too serious about this dahil nga dito ginanap back in the heyday during World War II nga 1940s to 1960s yung unang pagtatanghal bilang artista o isang isang comedian artist dito si Dolphy.
kasama na dyan yung mga sikat na artista. Dito rin nag-artista o nag-perform sila Pilita Corrales, sila Bentot, syempre ang partner ni Dolphy na si Panchito. Back in the day, dito halos lahat sila nagsimula. That's why parang to relive the memories dito sa Grand Hotel ito, which was built only 4 years ago, minintay nila yung mga larawan. At mamaya po mga kapuso, each larawan na yan, lahat ng larawan na yan, alamin natin yung storya sa likod ng mga larawan na yan. So mula po dito sa Manila Grand Opera House Hotel, balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Drew Arellano. At magandang umaga mga kapuso, bumuhos po ang pagpakikiramay sa pamilya Quezon at pagpupugay kay Comedy King Dolphy sa ilang social media site. Sa Twitter, nag-trend sa Pilipinas at maging sa buong mundo ang mga katagang RIP Dolphy at King of Comedy. Ilang kilalang personalidad ang nag-tweet ng kanilang pakikiramay, kabilang ang mismong apo ni Dolphy na si Boy 2 Quezon. Sabi ni Boy 2, I love you, Lolo. Sina Rufa Gutierrez at Maxine Magalona naman ang ilan sa mga pinakaunang celebrity na nag-tweet ng kanilang pakikiramay. Ginunita naman ni Aubrey Miles sa mga panahong nakatrabaho niya sa sitcom na Home Along the Riles, si Dolphy. Papuri naman po sa hari ng komedya ang naging tweet ng kapwa komedyanteng si Alan Kay. Sinabi niya na ang buhay ni Dolphy ay hindi lang mahaba, kundi puno ng tamis at pagmamahal. Nagpaabot din ng pakikiramay ang megastar na si Sharon Cuneta. Ganyan din kanyang kabiyak na si Senador Kiko Pangilinan na nagpaabot ng panalangin para sa kanyang pamilya. Nakiramay rin po sa pagpanaw ni Dolphy si Aurora Representative Sani Angara. At sa pagbabalik ng unang hirit, makakasama natin ang ilan sa mga nakatrabaho ng matagal ni Comedy King Dolphy. Isa na dyan si Maybelline de la Cruz. Ang mga kwento ni Maybelline tungkol kay Mang Dolphy, alamin po natin mamaya. Kaya mga kapuso, manatili lang po kayo nakatutok para sa ating pamamaalam ng sambayan ng Pilipino sa hari po ng komedya na si Dolphy. Magbabalik po unang hirit. Tandaan nyo, nakasalalay ang buhay ko sa inyong tagahanga ko. Kanya ako naging Dolphy. Maraming salamat po. I love you.